Sakto ngayong araw, February 28, nang mangyari ang malawakang oil spill sa Pola Mindoro noong 2023. At magkalipas ang 2 taon, makakatanggap na raw ng compensation ang mga naapektuhan nito. Para sa update, magbabalita live mula sa Mindoro, Simon Gualvez. Mon, magkano at gaano karami yung tatanggap ng compensation mula sa International Oil Pollution Compensation Fund? Cheryl, initially, nasa 30,000 mga fisher folks na ang nakatanggap ng claims, no? O ito yung nawalang kita nila dulot nga ng malawakang epekto nitong oil spill na nangyari dito sa karagatang sakop ng Mindoro. 2 taon na exactly ang nakakalipas. At yung tanong na kung magkano ba ang natanggap ng mga fisher folks and other sectors na apektado nga ng naturang oil spill, iba-iba kasi yan. Depende sa pinaka naging status ng kanilang pangangailangan at pinaka nawalang kita at yung damage nung epekto sa kanila. Specifically, no, may ilan nakatanggap na nasa 10,000 pesos lamang, habang ang iba naman meron natanggap as high as 700,000 pesos. Ang problema, yung iba mga nakatanggap lamang ng 10,000, 12,000, ibinalik nila yung natanggap sa IOPC dahil ang sinasabi nila tila hindi naman daw tama. Yung natanggap nila dahil ang kanilang kiniklaim umaabot ng 100,000 pero ang ibinigay lamang sa kanila ay 10,000 o nasa 12,000. Ito'y bagay na i-reassess daw ng IOPC in the coming days pa rin. Cheryl. Gaano karami yung nakatanggap ng 700,000 at bakit nga sila nakatanggap ng 700,000 at yung iba ay 10,000 lang? Ano yung kaibahan nung naging ng estado? Oo, ang sinasabi nila dito, Cheryl, depende daw kasi yan sa assessment na ginagawa, no, ng IOPC at yung mga dokumentong isinusumite ng mga individual or ng mga sektor na apektado at nangihingi nga ng claims. No? Yung ilan na nakatanggap daw ng 700,000, hindi in-specify kung gaano karami ito, pero yun daw yung isa sa pinakamataas na naibigay ng IOPC sa pinaka naapektuhan nga ng oil spill, pawang nasa fisher folks, no, or mga nasa fisher folk industry at sector. Ito yung ilan sa mga nakatanggap ng malaki, pero yung mga vendors, yung mga nasa tourism sector, sila yung mga talagang umaaray pa rin hanggang sa ngayon dahil wala pang natatanggap. Yung binabanggit natin kanina na nakatanggap lamang ng 10 hanggang 12,000, mga nasa market vendors, mga nagtitinda ng isda na pinatigil din dulot nga ng mangyari itong oil spill. Dito yan particularly sa Pola. Nag-submit naman daw sila ng mga requirements, nagsabi sila ng mga amount na kinikita nila per day at in-expect sana na kikitain nila sa bawat araw, pero nagulat na lang din sila na yun ang ibinigay na bayad or claims na makukuha nila mula sa IOPC fund. Cheryl. IOPC fund. Ano ang eksplanasyon ng IOPC about it? Bakit nga ganoon lamang kaliit? At bakit din inabot ng 2 taon? Nako, yan din ang paulit-ulit na tanong ng lokal na pamahalaan, maging ng provincial government dito sa nangyayaring ito dahil nga 2 years na. Pero bakit hindi pa rin talaga nakakatanggap lahat ng mga claims, no? Other than 30,000, almost 42,000 kasi, Cheryl, technically, no, yung mga affected talaga at inaasang makakatanggap, pero mahigit 12,000 pa yung hindi pa talaga totally nakakatanggap ng claims. Ang sinasabi nila, depende raw nga kasi talaga sa mga dokumento, requirement na sinusumit. Ang problema, medyo mahigpit yung international requirements na kinakailangan para makakuha ka ng claims. Bagay na hindi mai-comply naman daw ng mga individual, particularly yung mga business permit, yung mga tipong mga kailangan ng mga requirements, documents na talagang hinahanap naman daw ng IOPC. Kaya hindi nila maibigay exactly yung pinaka-amount na nais nitong mga nanghihingi ng claims. Ang problema, ito yung mas malaking problema ngayon, kahit nagsasagawa ng mga reassessment, meron na lamang ultimatum na ibinigay ang IOPC na hanggang March 2026 sila tatanggap ng mga ganitong klaseng requirements at hanggang doon na lamang yung kanilang pag-a-assess para malaman nga kung sino-sino na lamang ang mamibigyan ng mga claims mula rito sa nangyaring malawakang oil spill na ito. Bagay na hindi matanggap ng provincial at local government dahil nga talagang apektado naman sila. Hindi pa nga rin nakiklaim, no, yung mga damages naman mula sa pamahalaan, environment side, at ito'y patuloy pa rin ina-assess ng DENR at the same time. Cheryl. Anong sabi nung mga may nakausap ka ba doon sa remaining na 12,000 na wala pang natatanggap at ang dahilan ay may kakulangan sila sa documents?
May mga nakausap ka ba? At ano rin ang sagot ng local government, sorry, Mon, ano rin ang sagot ng local government dito sa mga hindi pa nabibigyan? Wala ba silang action man lang to guide them or give assistance para makumpleto yung mga papeles na kailangan para makapag-claim sila? Masama ang loob, Cheryl, ng mga nakausap natin na hanggang ngayon wala pa ni 5 natatanggap mula sa IOPC Fund na claims para nga mabawi kahit paano yung mga nawalang kita nila. No? At ang sinasabi naman ng pamahalaan dito ay talagang tumutulong naman sila sa mga individual with regard sa mga documents, paano ba ito mas makukomply na mas mabilis. Pero hanggang follow-up lang talaga ang kaya nilang gawin sa IOPC. Kaya nga itong commemoration ng ikalawang taon ng oil spill, talagang parang pagkalampag muli sa IOPC para at least mapaspasan at the same time talagang mabigyan naman yung sapat na claims na tamang matatanggap din ng mga claimant. No? Ang nakatanggap pa lang halos puro fisher folk. Sunod na dito yung mga nasa vendors, mga market vendors yan, mga nagtitinda ng isda. At huli naman daw yung mga nasa tourism side na naapektuhan nga nitong oil spill. Wala pa dyan yung mismong gobyerno na sisingilin din yung mga ginastos at talagang nawala rin or naubos na kita mula sa pagtugon dito sa nangyaring problema ito, trahedya. Yung tulong naman initially, ngayon kasi talagang wala, no? Talagang technically walang-wala yung mga tao na hindi pa rin nakakatanggap ngayon. Kumbaga yung 4 na buwan na sila hindi nakapangisda, hindi nakapagtinda at hindi nakapag-operate ng kanilang mga resort, talagang ngayon technically. Kaya naman may mga initial ayuda, yung mga initial na ibinigay na tulong ng provincial, ng national government, yan yung mga natanggap nila 2 years ago pa. So ngayon naman, kahit pa paano, unti-unti na rin naman nakakabalik naman sa normal, nakakapangisda yung mga kababayan natin dito sa Mindoro, Cheryl. Okay, maliban sa local government, ano pang ahensya ng pamahalaan ang tumutulong sa mga kababayan nating naapektuhan na kalampagin man lang itong IOPC? Oo, DNR ang isa din sa mga talagang maaaring makatulong sa kanila dito sa problemang ito, Cheryl, no? Dahil talagang sila rin yung may connection at direktang contact din sana dito sa IOPC na pwede talagang makatulong. Eventually, yun din ang isa sa mga talagang pinapanawagan ng provincial government at saka yung local government mismo dito sa pinaka-ground zero, dito sa Pola, Oriental Mindoro. Kasi nung tinanong natin kung ano ba pwede nilang gawin, ang sinasabi talaga nila, wala, taliang kamay nila, kundi mag-follow up lang, tumawag at talagang kalampagin nga lang. No? Kasi nga, ang desisyon ay manggagaling pa rin talaga sa IOPC with kung paano yung kanilang assessment na gagawin dito sa mga claimant ng mga naapektuhan nga ng oil spill, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.